Sa kauna-unahang pagkakataon, magkasama kami ng aking asawa na nag-volunteer sa Operation Blessing Medical Mission sa Cebu. Ito pala yung tinatawag nilang 6x6. First time ko to. Tara, samahan nyo kami with Operation Blessing sa mission site. Sakay ng military truck, pakiramdam ko isang gera ang aming susuungin. Sumalubong sa amin ang iba't ibang larawan ng kalaban. Bakas sa mga mukha ng mga tao rito ang sakit, kahirapan, maging ang kawalan ng pag-asa. Kasi karamihan po sa kanila, hindi nila napapag-aral yung mga anak nila. Tapos kung merong mga sakit, limitado rin yung opportunity na nadadala nila ito sa ospital. Tapos yung pagkain din, minsan hindi nila nabibigyan ng sapat na nutrisyon. Kaya nga, hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang OB para magsagawa ng medical mission dito. Ganito po ang typical registration area ng Operation Blessing. Tingnan nyo, maaga pa lang ang haba-haba na ng pila. Ang ilan po sa kanila, mahigit 1.5 oras ang nilakad para lang makarating dito sa mission site sa Mangyao Elementary School. Iba't ibang sakit ang pinuntirya ng OB. Isa na rito ang sakit ng ngipin. Andito po ako sa dental area at tinutulungan ko po silang mag-dry ng mga instrumento. Sandali lang ha. Doc, kamusta na? Naku, asawa ko pala itong kasama namin dito. Kaya pala ang gaan-gaan ng feeling. Alam nyo, marami na silang pasyenteng na-treat dito at karamihan sa kanila yung nabubunutan dahil nga yung ipin nila sirang-sira na talaga. Tumambad din sa aking paningin ang iba't ibang sakit ng katawan. Ilan sa ating mga kababayan ay libreng naoperahan at nabigyan ng gamot. Doc, nakailang surgery na kayo? Yan, madali kami magsagot ngayon. Ha? Kasi meron, principal yung aming naglilista. 16? Wow! Sa nasabing misyon, kasama sa laban ng Operation Blessing ang laban sa kahirapan. Kaya naman namigay ng livelihood ang grupo. Anong plano mo sa sari-sari store? Palambuin. Bukod sa sari-sari store, nakatanggap din ng kambing para sa goat racing at iba't ibang uri ng pangkabuhayan ang ilang mga Cebuano. Nung binigyan sila ng livelihood, sobrang natuwa sila. Tapos yung parang nagagalak sila na makatanggap ng livelihood galing sa Operation Blessing. Sinubukan kong maging volunteer counselor. Sa konting sandaling yon, masaya kong binahagi ang pag-ibig, pag-asa, at buhay na walang hanggan mula kay Kristo. Bago matapos ang maghapong misyon, kumurot sa aking puso ang mga batang ito. Lagi kong binabasa yung author. Kasi someday, Marie Chris, baka ikaw yung maging author. Di ba? Alam niyo po, nagulat ako nung dumating ako dito sa Mangyao Elementary School when I found out na wala po silang library. Luma at sira-sirang libro ang gamit ng mga bata sa kanilang pag-aaral. Kaya namang tuwang-tuwa ang buong paaralan nang binigyan sila ng mga libro para sa kanilang mini library. Di lamang salat sa kaalaman ng pagbabasa ang nilabanan ng OB, pati na rin ang salat sa kaalaman ng kalusugan. Brush, brush, brush your teeth, brush them every day for a healthy, happy smile and no tooth decay. No tooth decay. Isa yan sa mga layunin ng Operation Blessing. Kaya patuloy nilang tinuturuan ang kabataan kung paano magsipilyo ng tama. Matapos silang magsipilyo, nasaksihan ko rin ang saya ng mga batang sumayaw at Diyos ay kumanta. mabuti sa akin. Sa bigayan ng regalo, di ko maipinta ang tuwa ng mga batang nakatanggap ng animoy maagang aginaldo. Mga simpleng bagay, pero para sa kanila, may espesyal na kasiyahan. Na-overwhelmed ho ako sa dami ng tao na na-bless today. At na-overwhelmed din ho ako sa dami ng kababayan nating nangangailangan. Lalo na dun sa mga unreached places, sa mga liblib na lugar. It's been a while since they've had a medical mission in this place. Papasalamat kami sa tulong ng military, sa local government, at sa inyo, sa inyong lahat. Sa tulong ninyo, we were able narating namin ang lugar na ito. And if you continue to have a burden to help our fellow Filipinos, contact the numbers on your screen.